Hello guys, good day po. Welcome back po sa ating channel, Atoy TV. At ngayong araw nga guys ay magsishare ako sa inyo ng isang barya na pwedeng mapa sa kamay ninyo anumang oras at araw dahil ito po ay ginagamit pa natin ngayon sa kasalukuyan at maaaring malaki ang porsyento na maligaw ito sa iyong mga kamay. Kaya make sure na tapusin mo yung ating video para malaman mo kung ano yung piso na i-share natin na hinahanap-hanap talaga ng mga coin collector ngayon at talaga namang napakalaki ng collector's value. So tara guys, kunin na natin ang ating i-share na piso na hinahanap-hanap ng mga coin collector. So ito po guys, ang piso na hinahanap-hanap ng mga coin collector at talaga namang pinag-aagawan. So ito po, kung mapapansin natin ay die 1. So reverse 1 po ito. At itong barya natin na to ay standard circulation coin. At magpasa hanggang ngayon guys, ginagamit pa natin to. Sa kabila ng meron ng NGC na kapalit itong barya natin na to at hindi pa ito nadidemonetize. Kaya lalong lalaki ang collector's value ng barya na to kapag ito ay na-demonetize na. So ito pong barya na to ay may taong 2003 hanggang 2017. At sa hindi po nakakalam, ito pong piso natin na to ay nahahati sa dalawa, isang magnetic at non-magnetic. So mula po sa 1995, ayan, mula po sa 1995 hanggang 2003 ay non-magnetic. At mula naman po sa 2003 hanggang sa 2017, wala na 2017 natin. So hanggang sa 2003 hanggang 2017, so ito po ay magnetic. Kaya nahahati po sa dalawa yung ating barya. Isang non-magnetic at isang magnetic. So ayan, mula po 2003 hanggang 2017 magnetic at 1995 hanggang 2003 non-magnetic. So dalawang klase po yung ating 2003 na piso na ganito. Non-magnetic po at magnetic. So ito pong piso natin na to, ang kanyang composition, nickel plated steel at may bigat na 5.35 grams, diameter na 24 mm at thickness na 1.9 mm. At ang shape nito, obviously, kitang-kita naman natin, round. At ang technique na ginamit dito ay milled. So ayan po ang features ng ating barya. At ngayon nga ay dadako tayo sa barya na aking isi-share sa inyo guys na hinahanap-hanap talaga ng mga coin collector at itinuturing na rin na apple of the eye ng mga coin collector. So napakahirap na nito makakita guys kung inaakala nyo na basta-basta rin kayo makakakuha nito sa sirkulasyon, ay nagkakamali po kayo dahil ito po ay hard to find. So swertihan talaga at malapit naman po talaga ang posibilidad na mapaka sa kamay nyo to dahil ito po ay ginagamit pa natin ngayon at pinambibili pa at pinambabayad sa mga tindahan. So ito pong barya na to ay year 2005. So ayan po. Yan po ang hinahanap-hanap ng mga coin collector guys, year 2005. At makikita nga natin dito sa obverse ng ating barya ang head of Jose Rizal facing right. At dito naman sa bandang ibaba ang kanyang mint year na 2005. At dito naman sa paikot na to ay Republika ng Pilipinas. At ang kanyang denomination, 1 piso. At dito naman ang kanyang pangalan, Jose Rizal, at ang mint year ng BSP. So, ayan po, ibig sabihin, dito po ginawa yan sa Pilipinas.
At dito naman sa reverse ng ating barya, makikita natin dyan ang selyo ng Bangko Sentral. Ayan. At dito sa paikot na to, mababasa natin Bangko Sentral ng Pilipinas. At dito naman sa ibaba, 1993. At ito ngang 2005, gaya ng sinasabi ko, ay hinahanap-hanap ng coin collector to. Kaya napakaswerte mo at jackpot ka kung makakakuha pa nito. So kung titignan natin ang numista guys, ang collector's value nito sa very fine, 590 pesos. So sa very fine lang yun guys, imagine ninyo kung may hawak kayong extra fine or AU condition at uncirculated condition. Ang frequency po nito ay 1%. Kaya napakahirap din talaga makakuha nito. So ito po ay hard to find dito sa 1 piso natin sa BSP series. So ito po yung pinakamahal sa 1 piso sa BSP. Kaya napakahirap din talaga makakuha nito at hinahanap-hanap to ng mga coin collector. Kung ikaw ay baguhan at kasalukuyan pa lang magbubuo ng series na to ay may hirapan ka talaga na makakuha nito sa sirkulasyon. Kaya yung iba, ang ginagawa na lang ay bumibili sa mga coin collector na 2005. So, ayan. Pero ang bentahan nito guys sa online, naglalaro sa 600 to 2,500. So, ayan. Pero syempre, pag bibili ang mga coin collector, hindi kukuha ng pangit yan. So, etong hawak natin, napakaganda nito at may luster pa to. Yung nakikita nyong hairline na gasgas na yan. So, dito lang yan sa coin capsule. So, ayan na. Kaya napakaswerte mo kung meron ka nito. Kung meron kang uncirculated, so pwedeng pumalo yan ng 2,500 pataas. So, ganun po talaga. Depende sa kondisyon nung barya. Yun ang magdidigta kung magkano ba yung hawak na barya. Kaya pagka may barya kayo na mga hard to find at yung mga rare, so mas maganda na bumili kayo nung ganito na coin capsule na lagayan nung mga collection nyo para hindi na po magasgas yung ating barya at bababa po ang value kasi yan kapag nagasgas ng nagasgas yan. Kaya kailangan ingatan po natin kagaya nito, nasa loob na siya ng coin capsule para hindi na siya magasgas. At pagkahawak-hawak natin, syempre may pawis yung kamay natin, hindi lang natin nakikita guys. So naglalabas ng pawis yan at pag ginawakan natin yung coin, so dun nag-uumpisa yung corrosion. Kaya ingatan po natin mabuti. Kaya yung ibang collectors, so nag-gloves talaga sila pagka yung mga hard to find, lalong-lalo na sa mga rare coin. So ayan guys, baka hindi ka pa po nakasubscribe sa ating channel, pasuyo na po ng subscribe button guys. At yung notification bell, wag niyo pong kakalimutan para updated po kayo sa mga tinatalakay nating barya dito at sa mga isi-share ko pang mga hard to find, napakataas ng coin collector dito sa atin, yung mga ginagamit pa natin. So sana po ay paki-like and share ng ating video guys. Yan lamang po sa araw na ito, hanggang sa muli po. Marami pong salamat.